Hello guys! Kung napanood nyo po yung in-upload ko na 193 railings na nakasurvive na inilaglag ko doon sa RepTab, ito po yung update ko, ilan na lang po yung natitirang nakasurvive ulit sa kanila. Ito yung 193 railings na inilaglag natin dito 2 months ago. Ayan. That time, isang buwan na sila nun. Pero ngayon, ayan, kakaunti na lang sila. Gawin natin, paghihiwalayin natin sila, ibubukod natin yung mas lumaki, tapos iwan natin dito yung maliliit o kaya ay kukunin natin yung mas maliliit, lilipat natin na ibang lagayan, tapos iwan natin dito yung medyo malalaki, mga 3 inches. Ayan, may mas malalaki pa. Ayan. Ito isa wala siyang claw. Ayan ang nangyayari sa kanila, nabubuli sila. Ayan, tapos natatanggalan sila ng claw. Ayun yung nagiging sanhi malamang ng pagkamatay nila. Ayun pa wala yung dalawang claw niya. Tapos minsan nagmumolt sila kasi ayun, siguro nakakain sila ng mas malalaki sa kanila, kaya paghihiwalayin natin yung malalaki dun sa maliit. Okay, iayos lang natin yung paglalagyan at paglilipatan ng ibubukod natin. Yes, eto na sila. Ang una muna natin gagawin ngayon is tanggalin natin yung mga hides para makita natin at mabilang natin sila kung ilan na lang talaga sila lahat na natira. Or para hindi tayo malito, ibukod na muna natin yung magkakaiba ang size. Yung mas malaki, pagsamasamahin natin, at saka yung maliliit, iwanan na lang natin dito. So napag-isip-isip ko na yung malalaki na lang yung tatanggalin natin, ililipat natin sa panibagong lagayan. Para doon sa mas malaking lagayan na yun, medyo malalim yung nilagay kong tubig. Baka doon mas maiwasan nila yung mortality. Kasi dito kasi sa RepTab, hindi ko alam kung bakit laging bumababa yung tubig eh. Possible siguro may katas o may tagas yung RepTab. Kaya kahit anong lagay ko ng tubig, paglipas ng ilang araw, bumababa yung tubig. So hindi natin maiwasan na mabawasan yung tubig at mas madali silang magkita-kita, at pagka ganoon mas madali silang magkaroon ng mag-away dahil nga sa mababa lang yung tubig. Unlike kapag medyo mataas kasi yung tubig, mas madali silang makaka-escape kapag binubuli sila kasi kaya nilang ang speed nilang gumalaw talaga. Kaya ganun yung gagawin natin, yung mas malalaki na lang ilalagay natin doon sa bago nating lagayan, tapos iiwanan na lang natin dito yung maliliit. So yan, para hindi kayo mainip guys, bilisan na lang natin, speed na lang natin tong video para matapos na agad to. At eto na, simulan na natin na hulihin yung mga mas malalaking crayfish. Itong mga size na to, mga juvenile na to, nasa 3 inches na siya. 2.5 meron, madami. Pero mas parang marami yung 1.5 inches. No, natutuwa ako kahit na sabihin pa na kumuunti na lang sila kaysa dun sa una nating inilaglag dito. Kasi nga, alam ko rin naman na possible talagang na magkaroon ng mortality dahil nga maliit lang yung RepTab natin, tapos 193 railings yung inilaglag natin. At ngayon natutuwa ako dahil ililipat natin sila sa trapal pond, at syempre looking forward ako na susunod sana naman pool pond and then concrete pond, diba? Hindi naman masama yung mangarap, libre naman yung mangarap eh. Kaya yun ang masasabi ko talaga sa inyo, na napakadali talaga magparami ng crayfish. Wala kang kailangan gawin para dumami sila
kundi yung mag-alaga ka lang talaga sa tubig at pagkain. Na kung tutuusin, yung pagkain hindi naman ganun kagastos. Yun namang tubig, nasa diskarte mo rin yan kung paano ka makakatipid. Kasi ako hindi rin talaga ako gumagamit pa ng submersible pump. Ang ginagamit ko, puro aerator lang. Pero yun nga, maglalagay ka na lang ng filter o kaya yung mga lava rings na doon na lang natin papakapitin yung mga dumi, tapos ayun na lang yung hugasan natin. Actually, yung mga lava rings naman, pag kinapitan ng mga lumot, hindi mo naman yan kailangan na isisin pa. Okay lang na nandyan pa rin yan. Parang hugas banlaw lang para lang matanggal yung mga pagkain na nakakapit sa kanila. Zero maintenance talaga kung tutuusin Pero hindi naman talaga zero kasi gagastos ka naman talaga ng tubig, kuryente dyan. Pero ibig ko sabihin, hindi ganun kalaki yung gastos. Ito talaga yung libangan na sabihin mo talagang malilibang ka talaga. At the same time, pwede ka talagang kumita dito. Pwede mo itong pagkakitaan kapag talagang kinarir mo talaga to. Kaya swerte talaga yung may mga lupa o lugar na malalawak. Doon talaga mas masarap pag-alaga ng crayfish kasi nga napakabilis nilang dumami. Hindi kagaya ng mga ibang hayop na inaalagaan. Alam mo kagad, estimate mo, itong baboy ganito yung magiging anak lang nito, yung mga ganon, 'di ba? Ito kasi as in talagang hindi mo malalaman kung gaano karami yung magiging itlog o ma-hatch ng bawat isang buried crayfish. O eto na guys, may 11 crayfish tayong nakuha. Ayan, i-acclimate muna natin siya dyan sa paglalagyan. Ayan yung guys, yung paglalagyan na trapal pond. Medyo nilaliman ko yung tubig para mas safe talaga yung mga crayfish. May mga nahuli pa akong maliliit pero tatanggalin ko rin yan dyan. Babalik ko yan dun sa rep tub para walang kasamang maliliit. 11 pieces yan, lahat-lahat. Pero titingnan ko rin kung meron pa akong makukuha dun sa rep tub. Kapag may nakuha pa ako dun, sasama ko rin dyan para naman mas konti na lang yung matira dun. Etong 11 na to na binawas ko dun, hindi ko alam kung ilan piraso yung natira. Ayan, tapos na yung 30 minutes na pag-acclimate natin. Pwede na nating i-boost dito tong 11 na juvenile crayfish natin. Ayan guys, kapag kayo nag-acclimate, every 5 minutes, lagyan nyo na ng tubig na galing dun sa bagong paglalagyan niya, yung pinaglalagyan ng mga crayfish natin para nakukuha na rin nila yung temperatura nung paglalagyan natin. Medyo nagmi-mix na yung kinalalagyan nila at hindi sila mabigla dun sa bagong tubig na paglalagyan nila. Ayun lang po yung technique kapag nag-acclimate. Huwag po agad na basta na lang natin binubuhos yung crayfish natin sa bagong tubig kasi hindi naman pare-pares kasi yung condition ng mga crayfish Meron nakakasurvive kahit gusto mo palipat-lipatin mo, walang acclimate kang gagawin, pwede. Pero baka kasi matsyempo tayo do sa mahina yung condition ngayon nung crayfish natin tapos nabigla pa siya do sa bagong tubig, mahirap na, 'di ba? Sayang ang crayfish lalo na kapag malaki na. At eto, balikan naman natin yung mga naiwan pa nating mga railings dito sa rep tub. Pipili pa tayo ng mga medyo malaki-laki pa na pwede nating isama dun sa kabila. Na-observe ko kasi kanina na yung mga railings na 2 inches na dalawa yung claw nila, binubuli nila yung mga mas maliliit na railings, lalong-lalo na yung isa na lang yung claw. Karamihan kasi dito sa naiwan na mga railings, iisa na lang yung mga claw nila. Kaya ito yung mga madali na nilang madali na nila itong mapatay. Kasi isa na lang yung claw nila. At ang lambot-lambot lang ng mga claw ng ganitong edad. Ayan, nakapili pa tayo ng 14 pieces na mga 2.5 craylings. Ayan, ito yung mga craylings na kompleto talaga yung mga claw nila, saka ito yung mga active na nakita ko kanina talaga kung paano nila binubuli yung mga craylings na iisa na lang yung claw. Kaya mas maganda na isama na natin to dun sa trapal pond na kasama nung 3 inches kasi alam naman natin na kaya nilang protektahan yung sarili nila kasi nga dalawa yung claw nila saka active sila. Kanina ko pa sila tinitingnan tinitingnan ko kung ano yung mga mapipili ko na pwede ko isama talaga doon. Pero yung mga mababagal yung kilos, iniwan ko talaga doon sa kabila kahit kompleto yung claw nila. Tsaka medyo maliliit pa naman yun nandun Kaya yun guys, parang
Ito, bali 25 pieces yung napunta dito, yung 11 kanina, tas ngayon 14. Tama, 25. Tapos yung naiwan doon, nasa 35 pieces pa na maliliit. Ganun na lang sila karami. 25 tsaka 35, 60. 60 pieces na lang yung natira. Imagine, napakarami niyan, 193, tapos ngayon 60 pieces na lang. So, ang laki nung nawala. Ang daming namatay. Bali, 25 lahat sila dyan. At yan, nilagyan natin siya dyan ng labarak ring na nilagay natin sa loob nung pinaglagyan ng ice cream, pero binutasan natin yung gilid niyan. Kaya ko siya dyan tinapat sa aerator para syempre, diba, kapag yung nagfo-flow yung tubig na binubugan ng aerator, yung hangin, yung pinakaalikabok niya tumataas. So, napupunta doon sa pinakalagay ng ice cream, maiipon doon yung pinakadumi. Tapos kaya naman natin siya binutasan sa may gawing gitna para lumabas din yung tubig niya, pero yung pinakadumi niya maiiwan lang sa baba. Bali, ang lilinisin na lang natin dyan yung pinaka lava ring, tsaka yung foam na ipapatong natin dyan sa ibabaw na hindi ko pa kasi nahuhugasan yun. Bababad muna natin siya, syempre galing kasi siya sa store, kaya medyo may chemical pa yon, kaya bababad muna natin yan. Tapos saka pa lang natin siya pwedeng gamitin. Bali, papatong lang natin doon sa ibabaw ng lava ring para yung alikabok o yung dumi ng tubig natin na nag-overflow doon mapunta. Bali, yun na lang at yun ang lilinisin natin. Then makakatipid tayo sa tubig kapag ganun yung ginamit natin. Okay guys, hanggang dito na lang yung video natin at sana po ay meron kayo napulot na idea at natutunan kayo sa ibinahagi ko sa inyong kwento. At salamat po sa mga nakinig at dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman po pwede pong palambing pa-subscribe at palike naman po ng video natin. Okay, thank you. Good evening sa inyong lahat.